make them right with God are under His curse. Ako niniwala ko, for most of us here, alam na natin to. We cannot be saved by just obeying God's word. Nag-agree ba kayo? O parang yung iba medyo, hindi ba ako masisave pag ginawa ko yung mga inuutos ni Lord? Laluhin natin ha. But those who depend on the law to make them right, can the law make us right? By obeying the law, pag ginawa natin yung mga pag ginawa natin yung mga dapat natin gawin at hindi natin ginawa yung hindi natin dapat gawin, does that make us right before God? Ang tanong, sino nag-effort? Si God o ikaw? Para gawin yung pag-obey sa batas. Sa nangyayari natin eh. We try to achieve righteousness through our own efforts, which will not bring us salvation. Guys, no? Kahit anong sunod natin sa salita ng Panginoon, sa batas ng Panginoon, hindi yun ang magsasave sa atin, si Jesus lang. Bakit? Again, only Jesus was able to fulfill all the requirements of the law. Siya lang ang nakapag-obey ng lahat ng batas. Again, Jesus lang. At dahil doon, siya lang talaga ang masasave. Nagigets mo? Again, dahil nga hindi natin magawang sundin yung batas ng Panginoon, hindi tayo masasave. Pero si Jesus nagawa ng sundin yung batas ng Panginoon. Yun, anong gagawin natin? Sabi dito sa verse 13, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. Since we are not able to obey the law, we are under the curse. Ito yung pinasabi kanina ng ating mga speaker kanina. Since we were not able to obey God, since we were not able to do the will of God, we are under the curse. Ngayon, pagsabi ulit, God. God is good. He made a way. Sino ulit? Sino yung way na binigay niya? Si Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Next verse, or next slide. Sabi, saved by works. Tama ba? No, we are saved by His grace. Kahit anong tumbling natin, kahit anong gawin natin kabutihan sa kapwa natin, kahit mag-penitensya pa tayo, sino yung nasaksan mo yung dito sa may kanina? Nadaanan namin yun dito sa may Casimiro. Meron ng mga ang tawag dito? Penitensya. Penitensya. Ayun, nakakita ng mga kasama natin mga taga CSB Kawi. Dahil malapaka naman natin si Lord, CSB Kawi, thank you Jesus. Only by His grace. Kahit mag-ganun pa tayo, kahit magpaparo pa tayo sa krus, lalo na yung mga nagpapampanga dyan, kung saan daw yung nagsimula ang ganung ritual, we will not be able to be saved by our works. It's only by the grace of God. Amen? And it is a gift that we don't deserve. Kahit anong trabahuhin natin o kahit anong gawin natin, hindi natin mali-deserve ang grace niya. Ito'y binibigay na sa atin ng libre. Amen? Pag sabi libre, libre! Pero may kailangan gawin. Tanggapin mo. Amen? Kasi kahit anong regalo na ibigay sa'yo, kung hindi mo tatanggapin, ay enjoy mo ba yung regalo? And that's why, di ba, when we tell people, when we evangelize, accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kasi if you don't accept Jesus as your Lord and Savior, then walang forgiveness. Amen po ba? Next slide. Sabi sa Hebrews 4:16, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There, we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it the most. Ano daw ang kailangan natin gawin para makamta ng grasya ng Panginoon? Sabi, come. If you don't come to God, if you don't go to God, hindi natin ma-experience ang grace and mercy ng ating Panginoon. Amen po ba? Libre na, but you need to come. Amen? Kaya pagkasabi, I receive the grace and mercy of God. Next slide. Okay. Ito, so, controversial.
forgiveness is, do you guys agree? God's love is unconditional. Ang ating Panginoon, mamahalin at mamahalin ka kahit anong gawin mo. Tama mo ba? Actually, may gawin ka man o wala, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen? But, ang pagpapatawad ng Panginoon, yung kondisyon. Meron ka ng kondisyon. Hindi siya basta-basta magpapatawad lang. Pag nag-repent niya. Or, hindi siya basta-basta magpapatawad lang kung lalapit niya sa kanya, okay Lord, patawarin mo ako. Okay. Yun lang ba yun? Yun na ba kadali yun? Okay. Alamin natin bakit sa condition. Pag sinabing conditional, may condition. May kailangan gawin bago natin ma-achieve yun. Next slide. Sabi dito, sabay-sabay tayo, ready, set, go. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Take note of the word if. Tuwing tayo po yung magbabasa ng Biblia, i-take note po natin yung mga connecting words niyan. If. Kasi ibig sabihin na, may condition. Pag ginawa ko to, then ito yung mangyayari sa ito. If we confess our sins, then He is faithful and just to forgive us. So ano daw ang condition for us to be forgiven by God? Confess. Next slide. Ito, you will see this in your manual handout. Sabi dyan, if you forgive, He will forgive you. If you treat people kindly, He will treat you kindly. And if you show mercy, He will show mercy. Actually, lahat ng conditional. Balik na rin natin. If you don't forgive, same is true. You will not forgive. If you don't treat people kindly, you will not treat kindly. Actually, that's the truth about the Word of God. Kung ano yung inyong itinanim, hindi lang inyong. Next slide. Sabi dito sa Matthew 6:14, isa na sa mga verses na sinabi, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will, but if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Kaya pala napakalaga na tayo ay magpatawad. Kaya pakisabi sa kami mga magpatawad ka na. Next slide. Sige, dito tayo sa next. Okay. Sabay-sabay tayo. Ready, set, go! Okay, sino po ang nakabasa na nitong unforgiving devil? Okay, sige. For the sake of those hindi pa nakabasa, let me read it to you. In Tagalog. Kasi na-inspire ako kay Pastor kanina. Kaya binagit ng Tagalog ang ating komunyon. Mga Tagalog ng komunyon. Sige po. Ito po ay galing sa Matthew 21:35. Ayan, makinig po na. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid ko paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Sino yung nakaranas ng gano'n? Paulit-ulit na ito ay ginagawa ng kasalanan. Tanong niya, 7 beses ko ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7. So, ilan yun? 490. Actually, yung sense na hindi mo kailangan bilangin bilang kayo nagpatawad. Basta magpatawad lang. Amen? Nang paulit-ulit. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad nito, itinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Sino yung mga utang? Taas ang kamay. Honest lang. Honest lang. Hindi sa pagiging proud, ha? Honest lang po. Okay? Okay, kasi na ako kamay. Okay. So, makakalilig kayo dito. Okay. So, meron doon isang hari, pinatawag niya yung mga alipin. Okay? At pinacheck kung magkano yung mga utang nila.
Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyon-milyong piso. Sino may utang na milyon-milyon? Sige, pag-nilintaso ko ito. Ako malungkot na to eh. Okay, imagine nyo during that time, it cost millions of pesos. Dahil sa siya'y walang naibayad, inutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang alilian upang siya'y makabayad. Isipin nyo na ibibenta siya, yung asawa niya, yung anak niya. Okay lang kahit yung asawa lang eh. Pero yung, mahal yung asawa niya, ito naman si Kim. Okay, pero ito nga yung ginawa ng alipin. Lumuhod siya. Kasi hindi siya mapayag ibenta yung asawa niya. Okay naman eh. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari. Ang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Magkano utang? Milyon-milyon. Sino gusto patawarin sa inyong mga pagkakautang na milyon-milyon? Amen. Okay, ito na. Ngunit pagkaalis roon ay nakatagpo niya yung alipin number 1. Ang isa niyang pamanggagawa, si alipin number 2, na may utang na ilang daang piso lamang. Okay? Compare niyo utang niya, milyon-milyon. Yung alipin number 2, daan-daan lang. Okay? Anong sabi dito? Ano nang sinabi? Okay. Yan, wala na tuloy. Anong verse na tayo? Okay, naawa sa kanya ang hari, pinatawa. Okay, ngunit pagkaalis na roon, okay. Sinunggaban niya ito sa leeg. Sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Hindi na-experience na yun. Sinooks namin. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. O ginawa din ni alipin number 2, yung ginawa ni alipin number 1 sa harap ng hari. Okay? Sabi dito, di ba? Nagmakaawa siya. Bigyan mo pa ako ng panahon at pabayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Hindi pumayag sa alipin number 1 sa halip. Ito ay ipinabilanggo niya hanggang sa mga bayan. Okay. Grabe, no? Labis sinagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari na malaman iyon. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ngayon, ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod, lingkod number 1. Napakasama mo. Yun yung sabi sa Bible, ha? Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Milyon-milyon. Naawa ako sa iyo, hindi pa dapat kalinsanang nahabag sa kapwa. At sa galit ng hari, siya'y binalanggo hanggang sa babayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Amen? Okay, next no? Yung story. Tayo po, milyon-milyon ang kasalanan na ginawa natin sa harap ng Panginoon, pinatawad tayo ng Diyos. Hindi ba nararapat lamang na patawarin din natin ang ating mga kapwa dahil sa labis na magpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Amen? So yun po yung story ng unforgiving letter. Next slide tayo. Jesus. Now, forgive. Ano ba ibig sabihin ng forgive? Sige. Alamin muna natin yung definition. When you say forgive, it means remit. Pag sinabing remit means to cancel. Kung ano yung pagkakautang, cancel na. When you are forgiving. And then let off. Ibig sabihin nun, pinakawalan na. Cease to resent. What do you mean by cease to resent? You stop being bitter when you forgive. Meron ka lang tunay na pagpapatawad. Pag ikaw ay nagpatawad, dapat wala ng bitterness.
When you say pardon, ganun din. The same as forgiveness. Let go, pinakawalan mo na. Release, the same. Cut the chain. Anything that you have, kung yung connection sa tao yun dahil doon sa kasalanan na yun, cut na, tapos na. Wala nang kailangan mahuli, wala nang atraso. Ganun din, cut the tie, set free, remove soul. Kaya sabi dyan, when you forgive, there is healing and freedom. Amen? Sino po may gusto ng healing and freedom? O, baka sabi sa kagabi, forgive. Next slide. Nasa next slide natin. Okay. Sabay-sabay tayo. Ready, set, go. Forgiveness is a choice, but it's a super wise choice. Sabi na, it's an act of the will. You don't forgive because you feel like forgiving. You forgive because it's a choice and it's the right choice to make. Because again, if you forgive, there's healing and freedom. But if you don't forgive, walang healing. Wala rin freedom. Gets? Doing it is the best choice you'll ever make. Next. Sabi sa 2 Chronicles, then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, repentance, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Tatlong bagay ang gagawin ng Panginoon when you choose to forgive or you ask for forgiveness. Tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. Kasama po sa mga kasalanan ang unforgiveness. Pakisabi, unforgiveness. Check mo nga yung sarili mo kung may unforgiveness ka. Kasi this is one of the things, one of the wicked ways. Okay? Na sinasabi dito, na pag ito daw ay pinalikuran mo, tatlong bagay ang gagawin ni Lord. I will hear from heaven, He will answer your prayers. I will forgive your sins, patatawanan ka sa mga kasalanan ko, and I will restore their land. Or in other translation, I will heal their land. Or I will heal you in general. So it is possible that the reason why the Lord is not answering your prayers is because you have unforgiveness. Okay? Or there's sin that is still lingering in your heart. Next slide. Sabi sa James 5:16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Next slide. Okay. Ito, practical benefits. Kanina, napag-usapan natin spiritual benefits of forgiveness. You will be set free. Mawawala yung curse. Okay? You will no longer reap the consequences of your sins because you've already asked forgiveness and you've already forgiven those who have hurt you. Ito naman, physical benefits. Science, psychological freedom and peace. Sino may gusto ng peace? Peace of mind. Okay? Reduce stress and anxiety. Actually, there's a study over this. Merong, sino yung nakabasa doon ng Soy po? Yung libro ni Pastor Hiram. Okay, meron doon research na kung saan yung mga cancer patients, they were advised to practice this therapy called forgiveness. So it's a science-based therapy. In-apply nila, ask for forgiveness, and guess what? Nag-improve yung health nitong mga cancer patients na to. So, it's backed by science. When we forgive, it reduces stress and anxiety. Nagkakaroon ka ng mental clarity, nagiging maayos ang inyong pag-isip. Restored and improved relationships. Okay? Nagkakaroon ng conflict resolution, nagiging maayos ang inyong relasyon. Deepen empathy. Okay? Nagkakaroon kayo ng maayos sa pakikitungo sa isa't isa. Spiritual growth and alignment. Okay? Unblock prayers. Okay? Yung sinasabi natin kanina, when there's forgiveness, then makakaasa kayo ng prayers nyo. Di ba? Aabot sa Panginoon. Reflection of character. Actually, bilang mga Kristiyano, dapat makita sa atin ang ating pagka-Kristo. Tama po ba? Personal empowerment, reclaiming control. Minsan kasi, sino dito aminado kayo may anger management issues kayo? Ako, I have my hands raised. Okay? Guilty ako, pero pinalayan na tayo ng Panginoon. Thank you, Lord. Okay? Pero, syempre, minsan, from time to time, may triggers eh. Sino dito nati-trigger?
Okay? So, pero ito, when you practice forgiveness, you reclaim control. You are able to control yourself. Character growth, okay? There's improvement in your character, in your behavior, and ito pa, longevity and vitality. Sino dito gusto humaba ang buhay nyo? Ayan. Mag-forgive. Okay? Bakit? You will have better skin. Hindi mo lang kailangan isipin pa yung taong nakasakit sa'yo. Kasi you have already chosen to forgive the person. Amen? Lower blood pressure. Sino mo na sa blood pressure dyan? Okay, so possible. Baka may kailangan i-forgive. Okay? Sige, next slide. So, benefits of forgiveness. Now, ito na. Ito na tayo. Important aspects of forgiveness. Ito na po yung last part ng ating handout. The important aspects to forgiveness. First part is in forgiveness of our sins. Ito ginawa na natin kanina. We have already asked forgiveness from God sa mga kasalanan na nagawa natin in general. Tama po ba? Nagawa na natin ito kanina, right? Ito, maaring hindi pa natin na nagawa, releasing God. Ano yung release kay God? Ask God for His forgiveness of blaming Him for the bad things that happened to you. Is it possible ba na binablame natin si God dahil sa mga pangit na nangyari sa buhay natin? Guilty tayo, di ba? Lord, bakit mo hinayaan na magkasakit ang anak ko? Bakit mo hinayaan na mabaon kami sa utang? Bakit hinayaan mo na ma-aksidente sa ganito? Bakit mo hinayaan na magkaroon ng global crisis? We all point fingers to God. Pero babalik tayo sa basics. God is good. Ang ganda ng point ni Pastor BM. Ano yung point number 1? God is good. Ano yung point number 2? The devil is bad. Okay? Sino yung bad? Hindi si God. Okay? God is good. The enemy is bad. Okay? But God is good still. Amen? So, it is possible we need to forgive also God. Hindi dahil sa nagkasala si God, pero kasi He's not to blame pag may nangyayari sa ating masama. Kasi again, sabi nga sa verse, I have come, or the enemy comes to steal, kill, and destroy. Yung enemy yung nagnanakaw, yung enemy yung pumakatay, yung enemy yung steal, kill, destroy, yung naninira. But I have come that you may have life and have it to the fullest. So si Lord, si God, ang gusto lang sa atin, goodness, life, abundant life. Ang kaaway, anything opposite. So we shouldn't blame God. Amen? Next slide. Forgiveness or forgiving ourselves. Ask God for His grace to forgive yourself for what you did to yourself. Possible ba yun? Sinabi ni Pastor Ryan kanina, possible na sinisiraan natin ating sarili or sinisiraan natin ating sarili aside from hurting others. And lastly, forgiving others. Ask God for His grace to forgive others for what they did to you. Amen? Okay. Sige, muna tayo sa ating activity. I'd like to ask everyone to please stand up. Thank you, Jesus. Okay, I want you to remember the word acts. B-A-X-I. A-C-T-S. Okay? Yung book of Acts, di ba? A means, when it comes to prayer, A is for adoration. C is for completion, repentance. Next is T, thanksgiving. S is supplication. Okay, so how are we going to go about this? In relation to forgiveness. Follow natin yung acronym na ACTS. So, A, adoration. Pasalamatan natin ang Panginoon, pulihin natin siya, sambahin natin siya for who He is. Sino si God? Lord, you are good. Napakabuti mo, napakabait mo, napakamapagmahal mo, dakila ka. Thank you, Lord. Next, confession, Lord, mamalapit ako sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. And this has to come from the heart. Amen po ba? Kasi baliwala ang dasal nyo kung hindi nyo ito dadasalin ng walang puso.
So, from the heart, Lord, humingi ako ng tawad. And then you start, isa-isahin nyo, ano ba yung mga dapat mong hihingi ng tawad? The more specific, the better. Bakit? Kasi if you're not going to say the sin, ang mangyayari dyan, parang minimize mo lang yung effect ng sin na yan sa buhay mo. For example, Lord, patawarin mo ko sa aking pagnanakaw, pero hindi mo binention yung panluloko mo. So, mangyayari, magpapatuloy lang yung panluloko mo because you did not address it. So, you have to take a list. Lord, ano yun? Ano yung mga dapat hihingi ng tawad? Lord, forgive me for this and that. Okay? Acts. Again, ang focus pa rin sa atin dito. And then next is thanksgiving. Bakit? Salamat, Lord. Kasi ang sabi sa salita niya, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Dahil kinonfess mo yung sin mo, makakaas ka, papatawarin ka niya. Amen? So kaya may thanksgiving. Okay? ACTS. And then punta tayo sa S. S means supplication. Ano yung kailangan mo hingi ng supply? Supplication, hingi ng supply from the Lord. You ask God for His grace to forgive yourself and to forgive others. Amen? Sige. Thank you, Jesus. So right now, I'd like us to focus on the last part. Kasi we've done already 1, 2, and 3. Lord, salamat. Napakabuti mo. Nalaman namin yung kanina, lahat ng magagandang traits mo. Lord, tunay, ikaw ang mabuting Diyos, ikaw ang dakilang Diyos. And Lord, salamat dahil kami pinatawad mo na sa aming mga kasalanan kung lumapit kami kanina para ihingi ito ng tawad. At sa mga oras na ito, Panginoon, hinihiling namin ang inyong grasya na kami ay tulungan ninyo na patawarin una ang aming sarili. Lord, maaaring hindi pa namin napapatawad ang aming sarili sa mga panahon na ginawa namin ito ng mali. Sa paanong paraan. Lord, hindi ko iningatan yung kalusugan ko. Hindi ako sumunod sa inyo, kaya nakapal-makapal pa ang buhay ko. Hindi ko ginagawa yung tama, kaya nasisila ang buhay ko. At minsan, binibigyan ko yung sarili ko. At kung ano-ano mga salita ang sinasabi ko sa sarili ko, napaka-blank mo. Kailan ka ba magbabago? Pero right now, Lord, give me the grace to forgive myself for all the wrongs that I did to myself. Lalo na itong katawan na ito ay templo mo. Lahat ng ginawa ko para sirain ang katawan ito, sirain, sayangin itong buhay na binigay mo, yung oras, yung mga talento, yung mga kayamanan, Panginoon, yung pinagkaloob mo sa akin na hindi ko ginamit ng maayos. Lord, patawad. Ito'y nilalapit ko sa inyo. Ako po'y ayusin mo, ako po'y linisin mo, ako po'y ituwid mo. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, tinatanggap ko ang inyong kapatawaran, kami pinalaya mo na sa pangalan ni Jesus. At sa mga oras na ito, ako'y bigyan nyo naman po ng grasya upang patawarin ang mga nakasakit sa akin. Magulang ko, kapatid ko, tito ko, mga kapag-anak ko, kaibigan ko, yung tinuloy kong kaibigan, pero pinagtaksilan ako. Kahit yung gobyerno, yung mga leader sa lipunan, lahat ng gumawa ng mali sa akin at sa aking pamilya, Lord, sila ko'y pinapatawad ko sa pangalan ni Jesus. Tulad ng pagpapatawad mo sa akin, Lord, pinapatawad ko rin sila. Panginoon, maraming salamat.
Maraming salamat dahil makakaasa ako dahil pinili kong mabuhay na may kapatawaran. Ako po'y mabubuhay na ng may kaligayahan. Thank you, Jesus! Ako'y malaya na sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Dahil pinili kong magpatawad. At ngayon, ako'y pinapatawad mo. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa kapayapaan, salamat sa buhay na walang hanggan, salamat sa buhay na masagana. Kasi ikaw ang pinili namin, Jesus. At pinili namin gawin kung ano yung kalooban mo, kung ano yung nararapat sa harapan mo, at yun ay ang magpatawad. Maraming salamat po. Ito po ang aming taus-pusong panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Thank you, Jesus! Thank you, Lord. Siguro makakaupunan po ang lahat. And, bibigyan ko na po ang mikropono sa ating host. Ayan. Muli, palapakan natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Lord! Palapakan din po natin si Pastor Christian sa kanyang napakaganda mensahe sa hapon nito. Thank you so much, Casey. And yes, okay. Before we proceed to our next resource person, I'd like to give a short introduction because this is going to be a core memory for her. So, palapakan po natin. And she will be sharing a topic that's very close to her heart, seeing how God sees you. And yes, that's all welcome for as she stepped into the next season of her calling. Mrs. Abby Good afternoon po sa inyong lahat. Ang dami niyo po pala. Good afternoon po. So, sa mga hindi ko nakakilala sa akin, ako po si Ate Tony. I'm the wife of Kuya Boy, yung first speaker po natin ngayon. Ang dami niyo lang yung pila. So I am also part of the multimedia team. Hi team! Okay, so it's a privilege to stand here in front of everyone. Okay, so ready na po bang lahat sa ating next topic for today? Yes. Okay. Tama po si Ate Joy. Very close to my heart yung topic. And sobrang galing ni Jesus because ang galing nang maghanap ng tao na makakarinig sa topic niya. Okay, so ayan. So, ang title ng ating next topic for today is Seeing Yourself as God Sees You. Have you ever, syempre naman po tayo, no, nakatingin na ng salamin. Yes. And have you ever asked yourself, how are you self? Natanong na po ba natin yun? Like, ano ba ang nakikita mo sa itsura, sa panlabas, panloob mo sa sarili mo? Whenever you're looking at the mirror. Is it always the appearance? Is it, ano ba yung nanggawin naman? Skin ko to do. Ganun ko ba? Or, parang ang palat mo ngayon? Or, ano yung pangit mo? Wala kang pera today. Ganun ba? Ganun po ba natin tingnan yung sarili natin? Sana hindi po. Okay, so allow me to have a short analogy. Sino po dito visual learners gaya ko? Yes, ayan marami. Thank you, Jesus. Okay, so let's say, sige, next po tayo. Parang yan. Yan, wrong lens. Let's say that this shade is the wrong lens. So po natin. Picture. So let's say that this shades is the wrong lens. Okay? It's how the world sees. So tingnan natin kung paano ito tumingin sa mundo. Okay, sige po next. Ay, ito pa. Sorry ko sa yan. Sabi dyan, kapag sinusuot natin to, it's darker, right? It's unclear. And we are hidden behind it. Tama? Hindi po kita ang aking mata. Okay, sabi dyan, whenever we wear this, ito po yung mga, ano sinasabi dyan, worldly definition.
We have past mistakes, influenced by people's opinions. We are limited by fear, insecurities, trauma, bad culture, pride, wrong environment, and unhealthy traditions. Ito po yung mga yan. Okay? Now, having all these things, ang magiging resulta nito sa buhay natin, we will have low confidence, we will have spiritual stagnation, we will have doubt to self, identity crisis, and a small version of yourself. Ilan lang po itong nilagay ko, pero major po. Alright? Okay, next. Sige, balik na po tayo dito. Okay. This time, ito naman po yung sabi daw, God. Okay, godly lens. Right lens. This is how God sees. Okay? Sabi siya, sige, next po, yan. Pag po sinuot natin to, this time it's lighter, clearer. Okay? Open, visible, exposed, and revealed. Okay? So, kapag pinili po natin yung lente ng Panginoon, ito po yan, sabi dito, sige, sabay-sabay po tayo mag-declare ito. 1, 2, 3, go. We are enough. We are chosen. We are loved. We are forgiven. We are purposeful. We are sons and daughters. We are redeemed. And we are sanctified. Amen. Ano mo pipiliin natin? Worldly lens or godly? Siyempre, ito po. Okay? Wala po tayong matatago sa Panginoon. Amen? Okay, so next slide. Ito po ang magiging resulta. It changes how we think. It affects how we live, how we feel, how we react, how we plan, how we handle ourselves in every situation we are into. Amen? So the next. Yeah. So with that, na-change na po ba yung perspective natin? Amen? Okay. So kung na-change na po yung perspective natin, automatically, it will change our character. Amen? Perspective muna. Kasi minsan inuuna natin yung characteristics. Hindi natin alam na dapat pala mag-shift yung perspective natin. Amen? Okay, so when your character change, ito po yan. Which, question po na, which character would you want for yourself? Which lens? Ito po or yung kanina? Definitely this one. Okay, so yung next. Ayan. So, it will now go to our first topic for today, which is know your identity in Christ. Okay? So, paano po ba natin malalaman kung kilala natin yung identity natin in Christ? If it's with Christ. Kasi minsan akala natin kilala natin yung sarili natin on our own. Pero with Christ, it's another story. Okay? Sige po, next. Yan. Ano ba ibig sabihin ng know your identity or identity? Okay? It means pagkatao natin yun kung ano at sino ka. Gender, personality, balik na po muna tayo dun sa number 1. Gender, personality, characteristics, and appearance. Yun po yun. So when our identity is clear, our purpose becomes powerful. Tsaka ka lang po siya magiging powerful pag alam na po natin yung identity natin in Christ. Okay? Next. So let's declare this. Everyone say, I know my identity in Christ. In Galatians 2:20, it says there, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself to me. So sabi siya, when we accepted Jesus, our old life is gone, and our new self is here. So, saka pala siya mawawala, yung old life, when we accepted Jesus, of course. Okay? So, it means our lives is no longer centered on ourselves, but in Christ, who
who now lives in us. So, hindi pala siya trying harder on our own strength and understanding. Okay? So, instead, living by faith in Jesus. Ang life pala must reflect Jesus. Amen? His love, His character, and His purpose. Yun po yung dapat nagre-reflect sa atin. Hindi po pwedeng, ako kami Lord, pero you can forgive me. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n si Lord. So, sabi dito, instead, pag pala mapagpatawad si Lord, kailangan mapagpatawad ang tayo. If God is loving, we also be the loving children. Right? And isa pa, kung giver si Jesus, dapat giver din tayo. Tandaan po natin, pag sinabi natin giver, hindi ko yung lagi sa pera. Giver, in a way, yung kakayanan mo. Kaya sa pagpapamilya, ano yung mga kaya mo gawin? You can forgive, you can love unconditionally, alright? Lahat po yan masusustain. Hindi po on our own self, na po yan. Amen? Okay, so next. So, yan. In 2 Corinthians 5:17, it says there, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, the new is come. Okay, next. So, ayan. Sabay-sabay po tayo. 1 Peter 2:9, ready, go. So we are being pulled from darkness to light. Tingnan niyo po ito. Before ko, ako po ito ayaw ko sa inyo. So dati, I was always seeking validation. Others, okay? Nagbabaho ko, enough ba yung binigay ko kanina, yung mga ganyan. Before po, no, dati I was seeking validation. Sorry, ngayon po, enough na. Amen? Amen? Alright, yung dating gossiper, encourager mo yun. Amen? Sige, hindi tayo yun kasi pass na yun. Alright? Yung dating may anger issues, peacemaker na yun. Amen? And yung dating struggling sa lust, steward na ng purity mo. Amen? Yun po yung mga dapat dinedeclare natin. Amen? So we must act as a new creation. The old is gone, and the new is here. We are being called from darkness to light. That is why we are now chosen royalty, chosen royalty, holy, and special possession. Ano po ba yung special possession? Possession, diba, pag may-ari, sipin mo pag may-ari ka ng Lord, special ka pa, para tayong halo-halo may ubi na ice cream sa taas. Diba? Tapos royalty, hindi po tayo, we cannot act as a royal. Tapos trash yung attitude natin. We cannot do that. Right? Na ang loyalty, paano bang ano ng loyalty? Ako mabait ka, posture ka, hindi pwedeng ang masasabi sa atin ng ibang tao super trashy. Okay? Okay. Next. Meaning pagmamayari tayo ng Lord. Sino dito can say na pagmamayari tayo ng Lord? Amen. Pagmamayari ko tayo ng Lord. Okay? So, if you think na pagmamayari ka ng Lord, you have to live like it. Hindi pwedeng salita lang, Lord, mas bayan. Hindi pwedeng lang. Kailangan hindi ko live like it. So, grabe, no? Buhay na buhay yung word ng Lord. Amen? Amen. Sige. So that's the first step to know how to see yourself as God sees you. To know your identity in Christ. Okay, so moving on to our second point. Know your ability naman in Christ. So, number 2. Yan, know your ability in Christ. Ano ba ibig sabihin ng ability? Yung Tagalog, abilidad. Ano ba ibig sabihin nun? It is what we are able to do. Kung
kung ano yung kaya nating gawin. Is it on our own? No. Sabi, in Christ, hindi lang naman sinabing know your ability, period. No. Know your ability in Christ. Diyan po natin malalaman fully kung ano yung ability natin. Okay? So, we have, naniniwala po ba kayo that we have certain limitations? Meron po. Okay? So, especially kung hindi natin binugot yung strength, limited po yan. Maniwala kayo. Remember that He is our real source. Amen? Alright. Si Lord po, yung unlimited, hindi tayo. Okay, huwag po natin iisipin na sa sarili natin lakas. Kaya ko Lord next week. Kaya din tayo. Okay? So, madaming bagay na hindi natin ma-explain paano natin accomplish yung isang task. Pero, hindi natin akalain or hindi natin namamalayan if your source is the Lord, nasa po. Okay? Ayan. So, tingnan natin. 2 Corinthians 3, 5, and 6. Ayan. It is not that we think that we are qualified to do anything on our own. Our qualifications comes from God. He has enabled us to ministers of His new covenant. This is a covenant not of written laws, but of the Spirit. The old written covenant ends in death, but under the new covenant, the Spirit gives life. Kaya qualified pala tayo to do things. Right? So, again, not on our own understanding. We are qualified and able because of God. Alright? Now, I realized pala before na hindi ko rin kasi kaya mag-pray sa ibang tao, hindi ko po kaya mag-speak here in front, hindi ko ako leader. Okay? But God enabled me. Kaya nga po nakatayo na ako sa harapan niya. Because God enabled me. Para po yung switch, nakakatay. Pero pag binuksan niya ng loob, sasabay ka naman. Amen? Amen. Yeah. In Philippians 4:13, I can do all things. Ito, sad-sad na to. Pero, kailangan ginagawa talaga natin. I can do all things through Him who gives me strength. As a mom, sobrang gamit na gamit ko po. Okay? So, through Him, not because of anyone else, not because of your own, but through Him. Okay? Very understandable naman po yun. So, next is Romans 8:37. Sabi dyan, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who love Him. Sino dito love si Lord? Then we are more than conquerors. Ang ganda na hindi lang conqueror. More than conquerors. Amen? Let me share a short testimony. Okay lang, parang podcast. Okay. So, sino dito aspiring to be a parent? Dito, resign naman. Nakikita ka ng Lord yan. And, of course, yung mga parents. Yan ang dami yung name of Jesus. Ayan. Will you agree with me that parenting or having a family isn't easy? It's definitely not. Okay? Ang daming bagay na hindi natin akalain na kaya pala. Okay? Basta pag pumasok na yung nandun ka lang sa family, wala naman po kasing manual sa family. Pag family or pag parenting, wala pong manual doon. Wala pong nagsabi na, hindi yan, ito dapat. Hindi po ganun. Iba-iba po yan. Okay? So, before po, nung single ako, isa po akong prinsesa. Sabi nila prinsesa daw ako eh. Prinsesa ng bahay. Kasi, ma, gutom na ako, ma. Ma, pakilaba naman yung ano. Ma, yung ako. Gutom na ako. Ganon. So, prinsesa. Sino po ganon? I review. Huwag po tayo ganon. Ako po kasi dati ganon. Ayan. So, never did I know na ikaw magkakapamilya, parang, yes naman, parang, magkakapamilya ako, I cannot. Okay, pero, again,
agad ni Boy. After nung, ano namin, kasal. Wala, doon na ano lahat na. Alam mo, sino magluluto? Sino maglalaba? Tawagin kaya natin si Mama. Basta ako kay Raya. Eh, ako man lagi kang nakaawag. Away na ng away. Kasi, wala din naman kami niyaya. Ayoko naman din ang niyaya. Baka makakulong ako eh. Baka magalit ako sa'yo. Ayoko pag may ginawa sa anak ko. So, ako na lang. But then, living on our own, nahihirap ko tayo. Andiyan na yung wala na, sabog-sabog na lahat. Hindi na nakapagluto, hindi na nakapaglabat. Away pa kami ng away, may lalabas, may kaalis. Ganun. Buti na lang, baby pa yung mga anak namin. No? And then we realize na, teka lang, parang may mali sa setup. We are already living with each other na. Wala mali. No? So, paano natin ito aayusin? So, kung gusto namin na ayusin yung family namin, entirely, kailangan pala, mag-lean kami kay Lord. Kay Lord pala. Akala namin sa sarili namin, akala ko kay Lord. So, doon na nag-start nung nag-lean kami kay Lord, I promise ko, hindi na kami Lord. Doon na nag-start yung transition ng Lord. Wala paano na, may na-on na nagugulat na kami, at dito ba Lord dito? Okay po. May path na, may meron na kami nilalakaran. Kasi dati, parang lito-lito, ano bang gagawin ko? Bakit gagawin siya? Mag-away na naman tayo eh. Parang gano'n. Pero dumating kami sa point na consistent na kami sa word. Yun pala yung una. You have to be consistent sa word. Kasi ito yung manual natin. Okay? Consistent sa word, naging consistent kami sa church. Hanggang sa nagulat kami, naging minister kami. Mga head na po kami ng ministry kay Jesus. Mga hindi po namin kalain na magagawa namin. Amen? Ayan. So, when we started leaning sa Panginoon, nagsisiwala yung transitioning, di ba? We now became better partner, better parent, and better team. Now, team na to is now a conqueror. Amen? Hanggang sa mapapasa na namin sa mga anak namin. Kasi hindi namin gugustuhin na hindi okay lang yung mag-start kayo sa ilong muna. Ano namin yun? Kung kami, nakita na namin kung ano yung dapat daanan, yun yung papasa namin sa kanila. Amen? Amen. Ayan. Ayan. So, dyan na po tayo sa number 3. But before that, let me just say this to you. Don't fear and don't doubt. Come to Jesus. Amen? Because our strength and abilities shall fall in source of God. Amen? Amen. Now, moving on to our third point. Know your capacity in Christ. Kung kanina ability, ngayon capacity. Now, let's talk about capacity. Kapag po sinabi natin capacity, ito po yung maximum amount that we can handle, that we can hold, and that we can do. Capacity, maximum. Okay? Ang ability po is what we are able to do. Capacity naman po is about how much we are able to do. Okay? So, nakuha. Meron akong mabilis na demo dito. Thank you. Mabilis lang po. I have here 12 ounce of coffee. Ang tawag dito. Container. Ayan. So, dati, ito lang po yung kapasidad ko. 12 ounce. Okay? Pero happy na ako dito. Kasi, okay na yung family ko. Napaperfect ko na kung paano yung motherhood, pagiging wife. So, okay na ako dito. Pero sabi ng Lord, ito pa po, 40 ounce. So, ganun po mag-ano lang kapasidad natin ang Panginoon. From 12 ounce to 40 ounce. Isipin mo, ilang gantong dati
ang kayang hawakan nito? Let's say, 3 to 4 na ganito, or 4 to 5. But you see, ito lang yung tingin sa sarili mo. Pero sabi ni Lord, ito ka. Amen? So, i-declare ko natin yung uminom ng okay. Okay? Tatandaan po natin na 40 ounce, more than pa. Hindi lang 40 ounce. Kasi ilagay mo to, yung laman nito dito, matatapon. Masasayang, kasi ngayon natin ready. Pero, para maging ganito ka, you have to say yes to Jesus. Hindi pwedeng nakasarado to. Paano niya nalalagyan? Remove everything that you are holding. Tingnan mo tayo, anak. Okay, Lord. Tingnan mo ba din lahat yun na? Okay, Lord. Pero pag sinabi mo, kailangan mo mag-forgive, anak. Wala. Sarado. Sarado ang puso, sarado ang isip. Hindi ko pa. Amen? Alright. So, remember yung testimony ko kanina about family, yung ability na binigay niya sa akin. Oh. Okay. This time naman, kung paano niya kami in-enroll as a parent. So, yung dati po, very good na kami sa family. Ngayon po, very good na sa ministry. Meron pa pong small business. Hindi ko namin alam. Ako po, hindi ko po alam kung paano ginagawa ng Lord. Just go with it. Amen? Ayan. So, tinatagal na tayo. So, sabi sa Ephesians 3:20, ito, ayan, now all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Ngayon, ito na yung iniisip at ginagawa ko, pero si Lord, meron pa pala, no? Next. Ayan. Okay, I tell you the truth. Anyone who believes in me will do the same works that I have done, and even greater works, because I am going to be with the Father. Sabi dyan. So, sino dito, you believe that, believer ka ni Jesus? Wala. So, sino believer ni Jesus? Amen. So, kung believer ka ni Jesus, dapat po standard ni Jesus. Hindi standard ng katabi mo, hindi standard ng mundo, hindi standard ng best friend mo. No. Standard ni Jesus alone. Okay? So, ano ba ginawa niya? Heal the sick. Cast out demons. Make disciples. Encourage people. Make the blind see. Make the lame walk. These things are expected din pala sa atin. No? Now, we are even doing this. Are we? Are we doing the same works na ginawa ni Jesus? Because good news, sabi ko, no, we can even do greater works than what Jesus has done. Right? Jesus has what? 3 years in the ministry. Tayo po, ilan taon na tayong Kristiyano? Are we doing the same works na sinasabi ni Jesus? Because if not, how can you expect to do even greater works? So, practicing mo lang po. Amen? In 2 Corinthians 12:9, sabi dyan that He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness. You have to boast na, Lord, mahina ako. Lord, hindi ko ito kaya. So that Christ's power may rest on us. Amen? Hindi pwedeng, diyan ka lang, Lord, kaya ko to. Tingnan mo. Hindi po ganun. Okay, hindi po ganun. Dapat, we need to boast that we are weak.
sa mata ng Panginoon. That's the time tutulungan tayo. Amen? Okay, so recap number 1 is know your identity in Christ. Number 2, know your ability in Christ. Number 3, know your capacity in Christ. Moving on to our last point. Siyempre, kung ano pa na yung tatlong yon, ito na po yung mabigat. Know your responsibility in Christ. O, alam mo na kung sino ka. Alam mo na malakas ka. Alam mo na ito yung mga kaya mo. Ang gagawin mo ngayon? It will stay there? No. Responsibility means the state of being responsible of having a duty. Duty daw. To deal with something. Another meaning is fulfilling obligation. Meron na po tayong obligasyon. Amen? Who amongst you believes we have a kingdom responsibility? Meron po. Tignan natin anong sinasabi ng Bible. Responsibilities natin. In 2 Corinthians 5:20, mabilis na mabilis. We are therefore Christ's ambassadors. Favorite ko tong term na to. Ambassadors as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Pag sinabi ko, ayun ang ambassador, nakuha sa word ng ambassador. Pag po ambassador, dati po nung nag-modeling po ako before, part po ng ano namin to be an ambassadors. Ayan. So kung kunwari ang inaano sa amin is 90, kailangan fit. Kapag sa mga doses, kailangan kung ano yung hinahanap ng brand, kaya mong talong yun. Halimbawa naman, runway, kailangan makangkad, kailangan slim, kailangan marunong ka maglakad, tumayo. You have to be the ambassador of the brand. But here, you have to be the ambassador of Jesus. Masarap po maging ambassador of Jesus. Amen? Okay. So, sabi dyan, ambassador means high-ranking diplomat representing their country. But this case, representing Christ. Amen? Representing our citizen which is in heaven. Question. Since we are the ambassadors, are we representing Christ? Masasagot nito ba ang sarili nila? You are representing Jesus. If yes, thank you, Jesus. If no, go, you can do it. Balikan po natin itong verse na ito. Amen? This is how God sees us. Kaya don't think lightly of yourself. Okay? We have responsibility to do. It's our job to meet God's standards. Hindi standards ng mundo, hindi standards ng asawa mo, standards ng mundo. Ay, sorry. Ni Jesus. Amen? Ayan. Last na po, hindi ko palala. In Matthew 5:16. Yan. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. It says there, let your light shine. That's one of our responsibility in Christ. Na kapag pumunta ka na rin, syempre may mga kaibigan tayo na Christian, no? Once na mag-step up ka din, dapat ito yung light. Okay? Yan. Hindi yung ikaw pa yung namumuna, push, dyan. Hindi ko gano'n. We are the light of the world. If we are not going to shine our light, bakit na lang po kadilim ang mundo? Yung lalabas ka, madilim ka na, madilim pa yung mundo, paano yun? Alright? Now look at the person beside you. Nag-shine ba yun? Nag-shine, no? Brothers and sisters, let's not forget what we are called to do. So shine. Amen? Huwag na tayo makisali sa gulo at dilim ng mundo. Makisali dito sa tabi. Don't compromise. Amen. In Colossians 3:17, next. Sabi dyan, whatever you do,
whether in the word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Whatever the Lord has given to you to do it in the name of the Lord. Sabi dito, hindi mo yung gagawin dahil sinabi ko. Gagawin natin yun dahil sinabi ni Jesus. Amen? That's the only way we can fulfill our responsibilities in Christ, to ultimately do it for Him and Him only. So now that we are known, that we are the ambassadors of Christ, and representative, we should let our light shine for Jesus. Amen? Amen. So I have a few tips on how I started, baka makatulong din sa inyo, how I started to see myself the way God sees me. Ano ang validation? Spend time in the Word of God. Yan po talagang susi. Reject lies and replace it with truth. Ano nyo po yung ma-reflect sa truth? Hindi po tayo nababasa ng Word. Surround yourself with godly people or godly voices. Hindi pwedeng surrounded ka ng nagmumura, surrounded ka ng hindi marunong mag-forgive, hindi mo pwede. Stay in His presence and pray for spiritual revelation. Amen? Sige po next. Ngayon po ba masasabi natin? Joke na. Ayan po yung mga points. Know your identity in Christ, know your ability in Christ, know your capacity in Christ, and know your responsibility in Christ. Amen? Yeah. God has freely given this to us, so we could shift how we see ourselves or how the world sees us to how God sees us. Amen? This one is major move in our Christian walk, so we could live a life in the Lord's will, and we could live a life worthy of our calling. Amen? Sige po, next. Ngayon po ba masasabi natin, I now see myself how God sees me. Isip po natin yun. Amen? Gaya po nung analogy natin kanina, huwag po nung ako. Joke na. Huwag po yan. Huwag po natin piliin. Piliin po natin yung godly how God sees us. Amen? Alright. Let me end this with this question. Do you now know how precious you are to Jesus? Amen? If the answer is yes, then declare this. Ulit, I now see myself how God sees me. Amen? Let's stand up. Please leave. Thank you, Jesus. Answer prayer po talaga. Ay, huwag na po yung singers. Nandito naman po ako. So, let's allow the Holy Spirit to enter and humble yourselves. Lord, we are no longer slave to sin. We are your children, Panginoon. May you change our lenses, Jesus. If we think that we are not chosen, you said we are chosen. Lord, huwag niyo mong hayaan na mag-stay kami sa kasimulan mo. Lies, doubts, distractions. Instead, in truth, and in hope, Jesus.
ano po yung ability natin sa Panginoon, kung ano po yung kaya natin gawin. Pakisabi po, I am a child of God. Salamat po, thank you po, Glory and honor. Ayan, pinag-grabe natin. Congrats for your first anak. Alright, so grabe, no? So may number dito yung maximum capacity natin, no? In Christ. So, clear na po ba lahat ng ating mga visions? The way we see ourselves, or on how we see ourselves, the way God sees us. So, ayan, clear. I hope marami tayo natutunan doon. Who's up? Isip pa po ba lahat? Amen. So, wag na natin matagalin. May we call on our next speaker this afternoon, no other than Pastor Queen Peleo. The afternoon po! Kaya ba? Siesta time na yun! Baka gusto niyo po matulog, pero bawal! Hey, hallelujah. Sino po yung tamang-tama? O ayaw pong tamaan? Ayaw, gusto umila, pero tinatamaan pa rin sa lahat ng topic for this afternoon? Ay, ayaw ka. Sino po? Yun, meron po mga honesto. Honesto tayo dito. Sige. I want to start sa prayer muna. Yes, Lord. Father, we just want to say thank you, God, for all the topics, lahat ng reminders, Lord, sa amin, about forgiveness, about, Lord, how we see us, Father. Lord, as we learn all of this, Father, help us, Lord God, to have a courage, God, to make a decision that we will do it, Lord God, that we will apply it, Father, with your help, Lord. Salamat, Lord, kasi alam namin, Panginoon, hindi namin kakayanin lahat ng ito, Panginoon. And even me, Lord, hindi ko po kaya, Lord, kung wala po kayo sa buhay namin. Hindi ko namin po kaya, Panginoon. So, Lord, our prayer, God, while we are listening to these preachings, Lord, to be sharing, God, Lord, i-remind niyo po sa amin, Panginoon, na sa lahat ng ito, sa inyo lamang po ang dapat tumapit, Panginoon. Na, Lord, you will give us courage to walk with you, to fight and go with you, Lord, bless your word, Father. And Lord, alam ko, preparado na po ang mga puso ng mga tao dito, Lord God, napamanglupa, Panginoon, while you're listening, Lord God, and we pray, Lord, yung mga susunod po na ating matututunan, Panginoon, ay mas lalo pa po namin ma-absorb at i-apply sa amin lahat. We give you praise, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Lord, glory to God. Thank you, Lord. Sige, tayo po ay merong, booklet. Buksan po natin ang booklet sa Healing Lives Hurt. Pagsusulatin po po kayo. Para naman po may sense at space ng ating booklet. Amen? Masipag po tayo magsulat, tama? Hindi lang po tayo picture ng picture. Sige po. Okay, ang topic po natin again is Healing Lives Hurt. Sino dito pag nasaktan ka? Kakasabi lang kanina, Pastor Christian, and Ate Abby, we need to forgive bilang isang Kristiyano. Pero sino dito aaminin nyo mahirap? Mahirap, tama? Na kahit si Lord, dinadala na tayo sa healing process ng buhay natin, tayo ay ayoko. Kasi, galit pa ako. Tama po? And in this topic,
hihimayin natin kung ano ba yung hurt, lalo na po sa mga bago na umattend ng Glory Encounter. Kaya magsusulat po tayo. Ready na po tayo? Okay. So sabi dito, what is hurt? Next po. Sabi dito, to inflict with physical pain, which is wound. To do substantial or material harm to damage. Yung siguro yung mga pagdalit ka, nagbabato ka ng cellphone. Pag nag-aaway kayo ng inyong tani, hindi ganun po okay na to cause emotional pain or anguish to offend, or anguish to offend. So, mapapansin niyo po, iba-iba po ang klase ng hurt na nararanasan ng tao. And we cannot deny it. Tama po? Sometimes ang tao, magaling lang mag-deny na okay lang ako, na forgive ko na yan. Pero pag dumaan ka na naman sa trigger points, and everyone says here, at sinasabi nila to, ayaw na trigger. Sino dito ayaw ng trigger? Sino ayaw ng trigger? Lahat tayo. Pero, be thankful sa triggers. Why? Doon pinapakita ng Lord ang totoong kondisyon ng puso. We need triggers, but it's something that helps us to see, ay, hindi pa pala ako tapos. Akala mo okay na, 3 years na nakalipas, 8 years na nakalipas. Nung sinabihan akong makaba, nung high school ako. Ay, oy, thank you, Lord. Gumawa naman yung pag-workout ka ng 1 month. Meron na ba? Diyan lang. Uy, meron na, malakas na po ako ngayon kahit pa paano in Jesus' name. So you see, hindi po madali magpahil kay Lord, pero ang maganda doon, nasa tamang lugar ka, nasa tamang source ka ng healing. Amen? Okay, next. What causes hurt? Ang dami po nito. Actually po nga, 6 at 5 lang. Pero madami po yan. What causes hurt? Pabasa po. Next. Next. Let's go ahead. Sino po dito sa lahat na nabasa natin doon, meron po kayo naranasan na ganyan? Ulitin ko po, sino po dito sa lahat po na nabasa natin, naranasan po natin yon? Amen. Honesto. Honesto. Honest po tayo. Konti pa lang po yan, tama? Pwede pa nga po kayong mag-add dyan eh. Pwede nyo pa pong isulat dyan kung ano-ano pa po yung mga bagay na nagpo-cause ng hurt sa atin. Because one thing that helps us to heal is what? Honesty. We need to admit that we are hurting. Kasi kahit sabihin mo, Kristiyano ka, aminin pa mo natin o hindi, ang dami po natin alam sa Bible, forgive us, diba? Alam natin sa Bible. Aminin niyo po o hindi. Meron nga sinabi na 77 times, tama? Sa Bible, kapag nag-forgive ka. Pero kahit alam mo na yan, we don't know how to apply it. Yung may transformation. Nabasa ko po sa book na mental health for spiritual people. Many Christians, or 100% of Christians, they know about the Word of God. They know how to sabihin na, no, you pray. Hindi, magdasal ka. Dasal mo lang yan, sige. Puporgive mo yan. Pero hindi. We all go through process that we really hate. Kasi walang tao dito ang gusto ang process, tama? So, hindi nyo na-enjoy yung process of healing. Lahat? Ang tahimik mo. Hindi ko kalit. Hindi ko kalit. Sinasabi ko na po ang katotohanan dahil po ako ay galing ko. At pare-parehas po tayo. Amen? Kaya thankful po ako kasi meron po tayong mga pastor, mga speakers, mga counselor, na tinutulungan po tayo, lalo po si Lord, in how we will go through the process of healing. Amen? Okay, next. What are the consequences for hurts? Ito na, pag hindi tayo nagpa-heal, go po. Yan. Number 1, negative emotions.
Totoo po ba? Pag hindi po tayo nagkakaroon ng totoong healing sa buhay natin, ang nangyayari ay negative emotions. Ganito po yan. Yung sinabi po ng hurt people, hurt people. Totoo po yun o hindi? Parang happy ah. No, yes, no. Yung totoo. Totoo po yun o hindi? Totoo. Kasi minsan, may makikilala kang tao, aburido, lagi sa buhay. Ano lang yan? Yung lahat na lang napapansin, tingnan mo nga yung sarili mo. Yung sapatos mo, ang puti-puti. Ngayon namang araw na to, naging dirty na. Dirty white. Yung parang buong detalye na lang ng buhay mo. Uy, may pimple ka, ba't may pimple patch? Yung pala, nung bata siya, naranasan niya rin marami nagko-comment sa kanya. Kaya siya may nagkakaroon ng negative emotion and comments sa tao. Kuha niyo po. Next, isolation, defensive detachment. Sino dito nag-isolate? Ay, honesto! Praise God! Papunta na tayo sa healing. Malapit na, hindi ka na. Heal na tayo. Meron pa, difficulty in loving and trusting others. Kami lang, parang apat na rin nakita ko. Next, anger, resentment, and revenge. Uy, meron na taas. Dali, next. Lust, perversion, homosexuality, detachment. Meron ako yan. Magkaroon ako yan. Ito, projection of false self. Ano ba ito, narcissist? Hindi naman. Iba yung narcissist. So, itong projection of wrong parang self-esteem, gano'n. Next, in performance orientation, perfectionism. Pasok din pala yung gano'n. Nasulat niyo, ang dami. Pero you see, ito yung mga nagiging epekto ng hurt, ng mga trauma natin, ng mga bata tayo that we thought doesn't have any effects with us. Ang maganda po dito, tandem tayo ni Lord eh. Tama? Bukod sa science, may tandem tayo with the Lord. Nako-convert ka sa science, sa totoo lang. Pero dahil kasama natin si Lord, nandiyan yung Holy Spirit na kaya mabago. Ang dapat mabago sa atin with His help. Dito na po tayo. Next question. Why do we need healing for our hurts? Bakit kailangan natin mag-heal? Walang entry point. Ano po yung sabi ko sa iyong kanila? May mga tao na ayaw ng healing kasi ini-enjoy pa nila yung pain na nararanasan nila. Believe me or not, that's true. There are people who's so comfortable with pain na okay lang. Hanggang dito lang kayo, ikapatap ko kayo, hindi ko kayo kailangan. Hanggang dumating sa point, mag-isa ka na lang sa buhay. Bakit? You don't like healing. Masakit, ano po siya? Kung baga parang, ito masakit yun. Mabigat po, tama? Pero kasi ang mandato ng Panginoon para sa atin, or the mandate, is to heal us. Tama? God is more concerned, well, God is concerned in our physical healing, but He is also concerned in our inner healing. Pag hindi mo yung ginusto, yung inner healing na yan, dyan papasok na mapapasa mo yun sa sarili mong anak at sasabihin mo sa misis mo, na, pagkahanin ko na. Yung bugnutin, kababae ka ulit mo, bugnutin, sasabihin ng asawang babae, ikaw hindi. Pero, totoo, kahit masakit. So, napaka-importante po bilang magulang o hindi ka pa man magulang, single ka pa lang, what you carry. And when you carry heaviness and burden, or you carry hurts, kasi it goes to bitterness, nagiging bitter ka eh. Ako, aminado po ako recently, I had one person na talaga, hindi ko siyempre babanggitin yung pangalan. Iba man yan. Kailangan kong banggitin, nagsastart ko sa letter, sa letter,
Yung mga nagsispeak po dito, alam niyo po yun, lumalabas pa rin yung pati ko. Di ba? Lalo pag hindi fair, di ba? Lumalabas pa rin po yun. Let's be honest with that. Di ba? Aminado po ako doon. Kasi sabi ko nga, kahit sabihin yung jolly-jolly ako, nakikipag-friends-friends po ko sa lahat, there are times na talagang merong tao na uumos ng pasensya mo, aabot na malalagas yung isang higla ng buhok mo. Basta lang. Ayoko nung nangy, mag-pisoner ko eh. Additional pros. Basta ako po yun. Alam niyo po yung ganon? And I'll be honest with you, nagkaroon po ako ng ganon. And the Lord is teaching me na, sabi ko, Lord, nakakala ko, hindi ko na madadaanan to. Yung feeling na parang pag nakikita mo yung tao, hindi mo gustong putusan, gusto mong tirisin. Diba? Gusto mong tirisin, pero the Lord is really teaching us to learn how to forgive and really walk with Him. Okay, next, ito yung sinasabi ko sa inyo. Jesus came to earth with a mandate to healing to the broken. Amen. Ito po yung verse natin, Luke 4:16 to 19. He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day, he went into the synagogue as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written. Sabi dito, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. So dito pa lang, kita natin, ma-confirm sa Old Testament na Isaiah, tapos confirm ni Jesus dito sa New Testament, that He was sent, what? For the freedom of whom? Us. To bring freedom to the captive and healing to the broken. Ngayon pupunta tayo dun sa tatlong bagay. Ano po ito? Ipapastor lang po natin. So we have number 1. Bakit kailangan natin ng healing? Because God is our healer. Tandaan niyo to, pag naging Kristiyano kayo at anak kayo ng Diyos at naglakad talaga kayo ng totoo with the Lord, asahan niyo na hindi siya papayag na walang healing mangyayari sa buhay niyo. Ganito maging si Lord, layer by layer. May aspeto sa pamilya mo, may aspeto sa kaibigan mo, may aspeto sa trabaho. Hindi siya papayag na level 1 ka lang. Nandyan ka na lang, bonsai ka lang forever. No. Gagawa ng ways ni Lord na, aalis ka dyan. Hihilahin kita dyan, palabas kahit anong gawin mo. Next. God wants us to be healed. Amen? Kung si Lord gusto tayong mag-heal, dapat tayo din piliin natin yun. Tama? Amen. Next. God desires that we live life to the fullest. And that's the reason why He wants us to be healed. Kasi gusto niya mabuhay tayo to the fullest. Amen? So ito, super gets na natin. Tama? Bilang isang mga Kristiyano, di ba, tinanong ni Ate Annie, sino dito? Kristiyano na, kilala na si Lord, ilang taon na. Taas natin kamay. Lahat tayo, di ba? But again, yun yung po yung sinasabi ko sa inyo, even though that you are a Christian, not all of us is fully healed. Not all of us is living to the fullest. Tama? Yun po yun eh. That's the truth. Pero hindi ibig sabihin na yun yung nangyayari sa atin, yun yung magiging forever na lakad natin. Amen? The beauty with the Lord is that kapag siya ang source mo, lahat yan walang sablay. Talagang tuturuan ka niyan kung paano ka ayusin yung Lord. Amen? Ito po yung aking dinagdag dyan. So we have, next po. Yes. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ang dami na po nating natutunan with the Lord. Amen? Ang dami na po nating narinig na preaching. But sometimes, we need to do our part. Tumingin ka sa katabi. Ginawa mo na ba yung part mo?
Wala naman. Ginawa mo na ba yung part mo? Kahit part ka, chicken. Ang sarap yun sa manok. Ito yung po yung kailangan natin gawin or part na kailangan natin lakaran. And believe me or not, it's not easy. Because it will require your emotions, your mindset, everything, mula ulo hanggang paa, inside out. Kahit maglaga ka pa ng adobong paa. Joke lang. Pasok po yung joke na yun, boring mo. Hindi pumasok. Yung sarap namin pumasok. Okay, ito po ang kailangan natin gawin. Number 1, healing is a decision. Sabi mo sa katabi mo, decision. Sa likod mo, decision. It is our decision to walk in healing. Tama, mali. Kasi hindi mo kanya magagawa ng katabi mo. Bakit ito? Halika. Sumami ka. I-heal kita. Okay yung physical heal. Pag-pray ka ba? Sige. Pero yung emotional healing, di ba yun? Tama? There are times that it will take years. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, kailan pa ba ito matatapos? Ikilala po ako. Ako din, ganoon din ako. Nung broken hearted ako, sabihin ko, hindi ko na kaya to. Pero yun pala, ilang buwan na, okay na. Diba? Pero it is a decision. The moment that we decide that we need healing, we will be removed in our comfort zone. Kasi sinasabi ko nga po sa inyo, kasama dito yung puso, kaluluwa, inside out, everywhere you go, there, in and out, diba? Kasi po wala po tayong magagawa eh. Kasi yun ang gusto ng Lord sa atin. If we don't like it, ayaw talaga natin ng healing, darating po sa punto na ikaw, baka pumunta ka na doon sa tropa ng iba. Wala ka na sa tropa ni Lord, baka nasa kabilang side ka mo. Diba? Eh ayaw po natin yun, amen? Okay, meron po ditong verse for the sake of time. Mark, ako na po ako babasa, isulat nyo na lang po sa inyong ano. Mark 10:46 to 52. Ang kwento po nito is about blind Bartimaeus. And they came to Jericho, reading po, Mark 10:46 to 42. And they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciple in a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, Call him. And they called the blind man, saying to him, Take heart, get up, and he is calling you. And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus, and Jesus said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. And Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. Gumawa ba siya ng decision ko? Nag-decide siya. Pumunta siya. So, healing is a decision. Kung sa Bible may ganito, di ba dapat nagkaroon ng desisyon. Pag nag-desisyon tayo, we need to prepare ourselves from pruning, from the process of healing, from the things that needs to be cut off, not the people itself lang, but the character that God is changing to us. Amen? Tinatanggal niya yun, tatabasin niya yun, when we decide for healing. Amen? Number 2. Let's go to number 2. Healing requires confrontation. Bakit kaya confrontation? Pwede naman takbuhan na lang eh. Mahilig kaya sa pagtakbo. Sige, mag-walking ka, diba? Okay. Running tayo kahit pa paano sa siguro. Pero pagdating sa ganitong sitwasyon, it requires
Confrontation. Because without confronting what is the problem, magiging cycle na ng buhay mo. At magtataka ka, bakit ganun paulit-ulit na lang? Bakit paulit-ulit na lang ako sa same scenario ng buhay ko? Hindi na ako natapos. We cannot ignore the wounds that we have. And we cannot ignore that we are hurting. Kasi minsan nakala natin okay tayo, pero yung pala hindi. At kapag nagkaroon na ng triggers, doon ko lang na-realize na, oh no, I'm not yet done. And then you'll see, it's a cycle. Teka, naulit na naman ah. Ano kaya tinuturo sa akin ni Lord? Kasi pwede natin sabihin ko eh, ay, ang demonyo yun eh. Bibintay ko ba? Diba? Gawa ng demonyo yan eh. But you see, sometimes, pagagawan din natin. Why? Ayaw natin iharapin eh. Ayaw natin i-confront what's the really root cause of what's happening in your life. Kaya walang inner healing because ayaw natin magkaroon ng inner healing. We don't want to confront the wound. Minsan may mga tao, well, ako na rin, sama niyo na rin po ako, takot po ako dun sa mga difficult confrontation. Pero parang mas maganda yung term din na carefrontational. Care. Sabi natin, carefrontational. Why? Kasi yung pinukonfront mo, mahal mo. That's why it's carefrontational. Tama? There are times that we need to be silent, but there are times we need to face the truth na meron kailangan maayos. And that cycle will happen again and again if we will not confront it. Basahin po natin yung Psalms 139, 23-24, ESV. Basahin ko lang po. Pasulat na lang po kasi hindi ko po nilagay dyan. Psalms 139, 23-24. Search me, O God, know my heart. Try me and know my thoughts and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Kahit sa Psalms, kahit si David nagsabi, search me, O God, kasi alam niya sa sarili niya, there are things in his life needs to be confronted. Right? Sabi nga po ang unang nagtuturo sa bata na maayos na GMRC, diba? Good Manners American, sa bahay. What if sa sariling bahay natin, doon tayo hindi maayos? Tama ba? At sa sariling bahay pa natin, doon ang walang confrontational. That's so hard. Because you're going to bring it outside, everywhere that you go, mapa-trabaho, mapa-boyfriend, girlfriend, mapa-best friend, you're going to apply that. Kasi hindi ka na sana sa confrontational eh. Ang gagawin lang mo, I'm gonna isolate myself because this is what I like. I'm gonna cut you off dahil dito ako na sanay. Tama? Okay, ito mga ano po to, practical skills. Last two. Healing is a continuous process. Continuous na process pa. Double kill na po yun. The moment that we forgive and we decide to forgive, hindi naman po yan agad-agad mawawala. Eh may ibang Kristiyano na, nag-forgive na ako pero ang sakit pa din. Wow, one day. One day lang, hit ka na, iman ka naman. Lalo pa, naniniwala pa ako sa instant healing. Sino naniniwala sa instant healing? Everyone of us believes that. Pero pagdating sa emotion, there are times na, okay tayo, susunod ba? Magre-relax ka ngayon, bukas okay ka. Minsan, maisip mo, baliw ka ba? Pero ganun po talaga eh. It's all part of continuous process of healing. There will be roller coasters in your life, magiging okay ka, magiging hindi. Ang importante po dito, you have grace to yourself. Nakakausapin mo yung sarili mo, BM. Ikaw naman po, BM. Alam ko mahirap pa, pero
Sa kutsara lang. Sa kutsara lang. Gaya yung screen. Nag-bonus yung chintacular na. Pero yung chintacular pero Lord, amen. You have to give yourself grace na you're going through that process at hindi madali. Sa totoo lang po, pag hinayaan natin ang Panginoon na tulungan tayo to go through that process, makikita niyo po yung healing niya nagiging mabilis. Pero again, pag tinakbuhan mo na naman, pain, fighting, alam na naman tayo healing. Parang nandun ka na sa 50% ng healing mo, pero dahil ikaw na naman, runner ka, diba, runner ka, 5 km ka. Magka-10 km para lang makatakbo. Ang problema, pag punta mo sa finish line, hindi ka pala tapos. Mabuhok ka ulit. Again, sabi na, dahil ko sa journey, hindi ka pa kailangan. Basahin po natin yung Philippians 1:6. Okay, Philippians 1:6. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus. Actually, hindi pa nga dumating si Jesus eh. Tinutulungan na tayo ni Lord ng healing sa buhay natin. Na kung akala mo, yung continuous process na yun, hindi matatapos yan. You just need to trust the Lord that in His timing, He can do it. Amen? Naiintindihan ko na mahirap magtiwala kasi nakikita ng mata mo na walang nangyayari. But you've tried many options in your life. Try naman siguro this time. Nakapagpa-doktor ka na, pumunta ka na ng maraming gamot. Everything that you did, nag-ChatGPT ka pa, Inday. Nag-Gemini ka pa. Lahat na talaga ng instruction, ano pa, kunin na lahat ng AI ano dyan. Pero yun po yung totoo eh. Every one of us is going through things in life and give grace to yourself. Doon yung makikita kung paano kumilos ang Panginoon. Pero ito huwag naman yung sobrang grace ang tigas na ng ulo mo, sarap mong palpapan. Iba naman po yun. Gagawin mo lang sa'yo, hindi siguro. Paulit-ulit ka na lang dyan. Diba, tinuturuan ka na nga ng Lord eh. Huwag naman po natin hayaan na yung grace, masobrahan naman to the point na hindi ka natatayo. Isusubo pa sa yung kanin. Gets niyo po? Okay, next. Number 4. Tapos ako tayo. Healing leads to true freedom. Who the Son sets free is free indeed. Yan yung John 8:36. Ito po yung what works for me. Nung dumaan po ko sa process ng healing ng buhay ko. It was never easy because it took years for me to recover. Alam po ng pamilya ko yan. Pero doon ko po masasabi na nagkaroon po ko ng true freedom. Doon po yung fullness. Why? Nilakaran mo eh. Hindi ka lang nakinig ng podcast, hindi ka lang nakinig sa mga influencer, sa pastor, sa lahat, nilakaran mo. And if you are in that position that God is healing you, take a step forward. Yun lang ang hinihingi sa inyo. Step forward. Sige po, tayo po tayo. Sige po, can we just start siguro. Close our eyes and just focus on God. Ano po kanina pa tayo, nag-pray, nag-worship. Kanina pa tayo sinasabihin ng mga speakers natin that how God sees us and to forgive and the Father
the heart of God in my life. I want us to be in the position of focusing our eyes to Jesus. Na wala kang bumang nakikita kung hindi siya lang. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. We fix our eyes on you, Jesus. We fix our eyes on you, Jesus. Oh, we are God. We fix our eyes on you, Jesus. Sige na mo, just fix your eyes on Jesus and just sing a new song. Pwede ka mag-pray, talk to Him. I just declare right now, every corner of your mind, your heart, God will reveal kung ano pa yung mga bagay na kailangan ma-heal sa buhay mo. Walang takas, walang kahit anong takas. Hindi ka papatakasin ni Lord hanggang hindi ka na-heal. And here's the thing, let's do this. Pwede tayo gumawa ng ganito, parang ganito, ganyan. And then, everything na nililibig sa'yo ni Lord, na gusto niyang maging sa buhay mo, ilagay natin dito. From the mind, put it in the cup here. Mind, lagay. Dito ilagay. Heart, lagay dito. Ganito siya. Face it to Jesus. This is a prophetic gesture na kung ayaw mong humakbang si Lord, nakahakbang para sa iyo. Na kung hindi mo pa gusto, si Lord mismo gagawa ng way para maging ka. And I want you to put that in your hand. Sige lang po, Lord, we declare, Father, that you will remind them the things that needs to be surrendered. The things that needs to be healed in their life, Lord. Lord, right now, we declare that there will be visions. Kung nakita mo, Lord, yung bata sila, sinasaktan sila ng parents nila, Lord, ilalagay po nila dito sa kamay nila because they need healing. There are times that they feel alone, isolated, na walang nakakaramdam sa kanila, sa pamilya nila na mag-isa lang siya. There are times that you need to pop up. Kailangan maging tough. Kasi walang magiging tough para sa'yo. Ilagay mo lahat ng hinanakit mo dyan sa kamay mo na yan. And we will surrender it to God. This is not the time that you will be afraid to do that. This is the time that you need to face that fear. In Jesus' name. Yes, God. I surrender all to you. I am nothing without you, Jesus.